Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Ang aralin po natin ngayon sa pag-aaral natin ng wikang Arabi ay tungkol sa ad-dama'ir lirafa' al-munfasil, o sa wikang Ingles ay personal pronoun, o tinatawag din natin sa wikang Tagalog na panghalik panao, kung saan ang ad-dama'ir lirafa' al-munfasil ay mayroong 14 na bahagi. So babasahin muna natin sa isa-isa at pagkatapos ay ipapaliwanag natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala at magbibigay tayo ng mga halimbawa kung paano ito ginagamit sa wikang Arabi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. So, ayan. Kung halimbawang hahati-hatiin natin yan, ang part na ito ay tinatawagin natin na muzakkar o masculine. Ito naman ay muannath. Ito naman ay muzakkar at ito ay muannas. Itong ana, nahnu ay maaaring pang muzakkar at saka pang muannas. Okay, kung hahatiin naman natin sa pamamagitan nito, ay maaari nating hatiin bilang ito ay mufrad o singular, pang-isahan, itong sa column na ito. At ito naman ay musanna, pangdalawahan o dual. Itong nahnu, kasama na yung nahnu, maaaring pangdalawahan o kaya ay jama', pangmaramihan o plural sa wikang Ingles. So ang nahnu ay kabilang din sa musanna, maaari siyang pangdalawahan, maaari rin namang jama'. Inshallah mamaya ay bibigyan natin ng kahulugan ng bawat isa. At ito namang side na ito dito, itong dalawa ay maaari nating tawagin na tawag dito first person o kaya ay third person pala, ghaib. Ghaib o kaya ay yung third person. Third person. Ito namang part na ito ay mukhatab. Mukhatab o kaya ay second person. At itong dalawa ay mutakallim. O tatawagin natin o sa wikang Ingles ay first person, yung tagapagsalita. Yung nagsasalita, ito yung kausap mo at ito naman yung inyong pinag-uusapan. Third person. Okay. So ano ang ibig sabihin nito? Huwa, ibig sabihin ng huwa ay siya, he. Siya na isang lalaki. Huma, sila na dalawang lalaki. Hum, sila na mga lalaki. Hiya, siya, isang babae o she sa wikang Ingles. Huma, sila na dalawang babae. Hunna, sila na mga babae. 3 pataas. Anta, ikaw, you, pero lalaki ang kausap mo, anta. Antuma, kayong dalawang lalaki. Antum, kayong mga lalaki. Pag marami ang kausap mo na lalaki, na higit sa 3 o higit rito ay antum. Anti, ikaw, you, pero babae. Antuma, kayong dalawang babae. Antunna, 3 o higit, kayong mga babae. Ana, ako, ay nahnu, we, o kaya ay kami or tayo. So ang nahnu, maaari mo siyang sabihin na kami, maaari mong sabihin tayo, maaari pang dalawahan na tayo, maaari pang maramihan na tayo rin. Ganun din yung kami na dalawa, kaming dalawa, tayong dalawa, o higit pa rito. Okay, so gamitin natin sa pangungusap. Huwa Muhammad, siya si Muhammad. Ayan.
huwa Muhammad. So, siya si Muhammad. He is Muhammad sa wikang English. So, wala na tayong hindi katulad sa Arabic at saka hindi katulad sa English at saka sa Tagalog ay meron yung tinatawag na parang linking verb, yung is o kaya ay yung I. Pero sa wikang Arabic ay wala. Dire-diretso na siya. Huwa Muhammad. He is Muhammad. Siya si Muhammad. Hindi mo pwedeng sabihin huwa Aisha. So, hindi. So, kung halimbawa ang gagamitin mo ay pang babae, kailangan babae rin yung tinutukoy mo. Halimbawa, hiya, ibig sabihin she, isang babae, hiya Fatima. Siya si Fatima. O kaya pwede mong sabihin na huwa mudarris. Siya ay teacher. Pag babae, pwede mong sabihin hiya mudarrisa. Siya ay teacher na babae. So, ito ay ghaib, pang-ghaib yan. At pag-isahan, huwa, he, hiya, she. Huma, pang-dalawahan. So, ang huma, kung makikita natin ay parehas yan dito. Parehas siya sa pang-lalaki at saka sa pang-babae. Yung pang-muzakkar na huma at saka muannas na huma. Pwedeng ang tinutukoy mo dyan ay dalawang lalaki, pwede rin naman na dalawang babae, pwede rin naman na magkasama na lalaki at saka babae. Okay, magbigay tayo ng mga halimbawa. Sabihin natin na huma, Ahmad, wa Zaid. Sila o silang dalawa ay si Ahmad at saka si Zaid. Pwede mo rin naman sabihin na huma, Aisha, wa Zainab. So dalawa sila, huma, Aisha, wa Zainab. Pwede mo rin naman sabihin na, halimbawa, magkasawa, magkasama sila. Sabi mo, huma, Ahmad, wa Zainab. Huma, Ahmad, wa Zainab. Sila si Ahmad at saka si Zainab. So itong huma, maaaring dalawang lalaki o dalawang babae o isang lalaki at isang babae na magkasama. Okay. Whom. Ang ibig sabihin ng whom ay they. Pero ito ay mas marami sa tatlo, marami pang lalaki. Whom. Halimbawa ng whom, magbigay tayo ng halimbawa. Whom Muslimun. Isulat ko rito. Okay, whom Muslimun. Sila ay mga Muslim. So marami yan. Whom Muslimun. Maaari mo rin namang sabihin na whom Muhammad wa Ahmad wa Zaid. Halimbawa, marami sila, tatlo sila. Whom Muhammad wa Ahmad wa Zaid. Sila si Muhammad at si Ahmad at saka si Zaid. O maaari mo pang dagdagan ng higit sa tatlo. Ganon din naman ang hunna na pang babae, muannas ghaib. Sabihin natin, hunna muslimat. Sila ay mga muslimat, mga babaeng muslim. So pakatatandaan natin dito, kapag isang Muslim ay Muslim lang. Sa Arabic, wikang Arabic, Muslim. So, karagdagang kaalaman ito sa atin. Halimbawa, isang babae isang Muslim ay Muslim. Pag pang babae, babaeng Muslim ang iyong tinutukoy ay magiging Muslima. Magkakaroon siya ng taol, marbuta. Huwa Muslim, hiya Muslima. Huwa Muslim, hiya Muslima. Kapag dalawa ay huma Musliman, sila ay Muslim, silang dalawa ay Muslim. At kapag babae naman ay magiging Muslimatan. So dadagdagan mo siya ng an. Yung Muslima magiging Muslimatan. Huma, Muslimatan, silang dalawa ay mga Muslim na babae, o huma, Musliman, silang dalawa ay mga Muslim na lalaki. At kapag maramihan, tatlo, mataas, ay Muslimun. At kapag mga babae naman ay Muslimat. Ayan. So, Muslim isa, Musliman dalawa, Muslimun marami. Muslima, isang babaeng Muslim, Muslimatan, dalawang babaeng Muslim, at Muslimat, maraming babaeng Muslim. So, sinabi natin kanina, whom Muslimun, sila ay mga
Muslim. Pero kapag babae, hunna, sila, hunna muslimat. Sila ay mga babaeng Muslim. So inshallah itong mufrad, muthanna, jama, may sa mga susunod na aralin inshallah idadagdagan natin kung paano nagiging yung singular ay paano nagiging dual, muthanna at paano nagiging jama. So halimbawa lang ito kasi nga kailangan natin magbigay ng halimbawa kung paano gamitin ang ad-dama'ir lil rafa' al-munfasil. Okay. Tumungo naman tayo sa mukhatab o second person yung kinakausap. Anta, ikaw. Anta talib, ikaw ay estudyante, lalaki. Pero kapag babae, anti. Anti taliba, ikaw ay estudyante na babae. Sabihin natin halimbawa, anta Aish, anta Ahmad, ikaw si Ahmad. Anta Nasif, ikaw si Nasif. Anta Jamil, ikaw ay guwapo, magandang lalaki. Pero pag babae, sasabihin mo, Auntie Jamila, ikaw ay magandang babae. So yun ang pagkakaiba. Anta, Auntie. Anta, you na pang lalaki, at Auntie, you na pang babae. Okay, sa dual ng second person, ng mukhatab, antuma. Antuma. Katulad din yan ng huma, sila antuma kayong dalawa. Kung saan, ang antuma ay pwedeng pang dalawang lalaki o pang dalawang babae o kaya ay magkasamang isang lalaki at saka isang babae. Okay. Halimbawa ay antuma sadiqan. Kayong dalawa ay magkaibigan. Kung halimbawang mag-asawa, antuma Ahmad wa Aisha. Ikaw ay si Ahmad at si Aisha. Kung magkaibigan na dalawang babae, antuma sadiqatan. Kayong dalawa ay magkaibigan na babae. So yun ang gamit ng antuma. Antum, pangmaramihan pero pang lalaki. Halimbawa, antum mutazawwijun. Kayo ay may mga asawa, mga lalaki. Pero antunna mutazawwijat. Kayong mga babae ay may mga asawa. O kaya ay antunna Aisha wa Zainab wa Fatima. Kayo si Aisha, Zainab at Fatima. So yun ang gamit ng antum at saka antunna na second person, mukhatab. Ana, ako. So pwede siyang ako na lalaki ang gumamit, pwede rin namang babae ang gumamit. Ana Muhammad, ako si Muhammad. Ana Talib, ako ay estudyante. So yun. Nahnu, pangmaramihan, pwedeng dalawa. Nahnu nu'minu billah. Kami ay nananampalataya kay Allah. Pero kung minsan, pwede mo rin sabihin na tayo ay nananampalataya kay Allah. So paano mo nalalaman kung ang ibig sabihin ng iyong kausap ay kami o tayo? So mararamdaman mo rin yan sa tono ng kanyang pag-uusap o kaya sa paraan ng inyong pag-uusap. Okay, so dito muna natin tatapusin inshallah ang ating pag-aaral tungkol sa ad-dama'ir lil rafa' al-munfasil. Kung meron kayong mga katanungan, ay i-post nyo lamang o kaya itanong nyo sa mga ustad na may alam ng Arabic. O kaya kung saan nyo makita itong video na ito at makita ninyo yung aming website or mga pages, ay pwede kayong mag-post ng comments or mga questions. So, yun. Huwag natin kakalimutan, mufrad, pang-isahan, muthanna, pang-dalawahan, jama', pang-maramihan, muzakkar, pang-lalaki, muannas, pang-babae, muzakkar, pang-lalaki, muannas, pang-babae, muzakkar or muannas, ghaib, third person, mukhatab, second person, mutakallim, first person. So mahalagang maisaulo natin ito ng maayos. At siyempre gamitin rin naman natin. Actually medyo madali lang itong huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.